Usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. By the grace of God, he is an active member of the Catholic Church since 2013. 13. Welcome, So, Brother Sane. Thank you, Brother Paul, for having me here as your guest. So, Brad Sane, kayo noon ay ipinanganak bilang isang Katoliko. Yes. Paano ba napunta ka doon sa Kamakop, Brad Sane? Pwede bang i-share ninyo ng kaunti kung ano ang dahilan na kayo po ay napunta sa ibang paniniwala? Graduate ako ng high school na wala akong alam sa Catholic faith. Napunta ako sa isang alliance pero hindi Kamakop. Ang tawag noon ay Abkop. Daw na backslide ako dito for di ko kabalo kung sila ang may problema o ako. Basta na backslide ako. I went to other evangelical churches and I will not mention them para mas short ang oras. Minsan, nagbabayinsel ako sa Masbate, nalunod ako sa dagat. Yung pagkalunod ko sa dagat, yun ang nag-trigger sa akin na mag-eskwela, mag-aral sa seminaryo. Pero una kong gustong mag-aral doon sa Cebu Baptist Theological Seminary o BTC, pero napunta ko sa Ebenezer Bible College and Seminary Sa Buanga. sa Zamboanga, through the help of my friend pastor also. Tapos doon ako nakapagtapos, Brother Paul, ng aking Bachelor of Theology sa Ebenezer. At doon nagsimula yung aking pastoral. Pwede ba natin matawag yan na, let's say, pastoral ministry. Doon nagsimula. That was, I graduated 1998, Centennial Batch. So, nakapaglingkod kayo ng 15 taon sa Kamakop. Kasama na yung active o inactive services. Amen. So ngayon, Brad Sane, sa haba ng iyong paglalakbay doon sa grupo na hindi Katoliko, so ano naman ang dahilan, yung doctrinal issues na nakapag-change sa iyong pag-iisip, dahil alam natin na tayo mga Protestante ay galit na galit tayo sa simbahang Katoliko. Ina-accuse natin ang simbahang Katoliko. So paano nangyari, Brad Sane, na nagbago ang iyong pananaw at ito po ang nag-lead sa isang magandang journey na kayo po ay nakapagpasya sa awa ng Panginoon na babalik muli sa simbahan na iyong iniwanan? So since 2013, yun na po ang simula ng inyong journey sa simbahang Katoliko. So ang tanong ay ganito, ano ang naghatid sa iyo sa desisyon na ito? So doctrinally, Brother Paul,
sa human point of view, parang hindi sinasadya. Pero maring sa Diyos ay Amen. sinadya niya. Amen. Pero ang una, na challenge ako doon sa about kay Mama Mary, ano. Kasi bilang pastor sa Kamakop, ang paniniwala ko kay Santa Maria, hindi siya Mother of God. Kasi ang Diyos sa turo sa amin sa seminaryo, wala namang mama ang Diyos, wala naman siyang nanay. God don't have a beginning and don't have an end. Ganon ang orientation ko at training. So, nahirapan, di ako naniniwala na God meron siyang mother. Si Christ nag-incarnate, pero hindi siya mother sa iyang humanity. So, hindi ko naintindihan ang doktrina na yon, o sa Katoliko, challenge ako doon. Tapos, for the first time, naintindihan ko sa Katoliko na mali ang stand na yon. Tapos, I was corrected sa isang parang dialogue, sabihin nating dialogue. At ang ka-dialogue ko doon, kasama yun si Tatay Dudong, yung ating tatay sa Oasis sa At saka si Brad dialogue Nove. na yan. Yan. Basta na-correct at nakita ko na parang mali talaga ang pananaw ng mga hindi Katoliko tungkol kay Mama Mary or the Blessed Mother. How about Brad Sanne, yung sa atin bilang protestante na sasabihin natin na walang hindi part ang the Blessed Virgin Mother sa salvation. Parang wala siyang hindi siya part sa salvation. So, yun din ba ang paniniwala mo noon? Yun din ang paniniwala ko at yun din ang isa pang nakoreksyonan nung nagkaroon ako ng dialogue about kay Tatay in company doon sa about the Blessed Mother o Mariology, ano. So, by the way, to be specify ko lang, si Mama Mary, ang role niya sa salvation ay pumayag siyang maging nanay ng second person of the Holy Trinity and as mother of the church in the whole humanity as new Eve, ano, as the next Eve. He is leading us objectively to Christ. Amen. So, ibig sabihin, yung mga dialogue na iyon, yun ang nakapagbukas ng iyong pag-iisip. Yes, definitely na yes. may katotohanan sa simbahang Katoliko. Yes. So, how about sa Truth Church, Brad Sanne? Ano din ang nakikita mong katotohanan at matibay ang inyong conviction tungkol dito na yakapin talagang muli ang simbahan na iyong tinalikuran noon? Yung sinasabi ko sa yung dialogue noon with Tatay Dudong Limchua in company, isa pa sa mga subject matter na na-discuss doon ay yung ecclesiology, yung sinasabi mong iglesia. At alam mo, hindi ko na-notice yung singularity of the church kahit Noon. nag-aral ako sa doon sa seminaryo ng Kamakop. 2 seminaryo na tapos ko. Pero hindi ko napansin yung grammar niya, yung kanyang ang Matthew 16:18 ay ang simbahan na itinayo ng Panginoon ay singular in nature. Meaning isang simbahan siya, hindi siya 2 o 3. Kung i-compare mo siya sa kahoy, para siyang mangga. Tapos marami siyang malalaking sanga. Do yung mga malalaking sawa, churches din ang term ngayon, pero dapat konektado siya doon sa isang puno lang. Amen. Now, hindi ko napansin niya noon. Tapos, I was then corrected doon sa dialogue na yon. And there, I discovered na ang church pala talaga ay singular in nature. So, kung singular in nature, parang alam ko na ang Catholic o ang CMA o Christian and Missionary Alliance, nag-branch out siya from the Presbyterian. Ang Presbyterian galing sa Katoliko eh. Tapos hindi na sila part ng Catholic Church. So doon ako nagsimula na parang tumabang bitaw yung parang hindi naging attractive ang nasa akin yung grupo where I belong then. Tapos, Brad Sanne, nung nag-discuss kayo about sa
ecclesiology na mayroong isang simbahan lamang na itinayo ang ating Panginoong Kristo. Binalikan mo bang muli ang history ng inyong grupo noon, kung sino talaga ang nagtatag nito? Hindi ko na kailangan balikan kasi sa seminaryo alam na alam ko kung sino ang simula kasi alam mo sa seminaryo meron kaming subject namin yun sa yung Alliance History. Oo. Ang Alliance, Brother Paul, ang nagsimula sa kanya ay isang pangalan og A.B. Simpson, Kung di ako nagkakamali, parang isa siyang Canadian or ay basta, pero sa Amerika siya nagsimula ng simbahang ng Christian and Missionary Alliance Churches of the Philippines. So anong taon nyo natatag yung inyong grupo? I forgot because weakness ng mind ko, nalilimot ako sa mga datos. Pero very late na siya na Mga 1800. mga 1800 something, nasa 1800 siya. Pero ang specific nalimot ko habang nag-istoryahan ta ngayon. So maliban, Brad Sane, sa sinasabi mong Mariology at Ecclesiology, so ano pang mga part ng teaching ng simbahan na noon ay mahirap nating tanggapin dahil sa tayo po ay nakapag-aral ang tinatawag na theological partiality. So yung ating mga attack noon sa Katoliko ay partly may katotohanan, pero partly meron ding itinatago natin. So naranasan mo ba na parang meron tayong biases at ang katotohanan ay nasa simbahang Katoliko talaga? Yung Eucharist, Brother Paul, actually ang Eucharist ay akala ko sa mga Katoliko ay maling-mali talaga itong Eucharist na ito. Kasi ang Katoliko kasi nagtuturo ng ang technical word nila o theological word nila dito ay transubstantiation. Nakita ko na parang imposible ang transubstantiation. Hindi ko siya naintindihan habang membro ako ng Christian and Missionary Alliance because of the theology na orientation ko. Pero nung again, challenge ako ng mga kausap sa Katoliko tapos nagbalik sa Bible. Alam mo, ang mas tamang exegesis ay yung sa Katoliko. Halimbawa, yung exegesis ng Katoliko, ang sabi doon ay, "This is my body." Yun talaga ang nakalagay sa, kahit si Luke, si Paul, yung mga New Testament evangelists, yun ang praising nila. Pero doon naman sa non-Catholic, ang praising nila, "This represent my body." Yun ang kanilang sinasabi. Pag i-check mo sa Bible, mas faithful ang Katoliko. Pangalawa, yung transubstantiation, hindi siya imposible. Kasi unang-una yun ang turo ng Panginoon. Kung magbasa ka ng chapter 6 ng John, doon sa maaaring magsimula ka sa kalagitnaan, mga verse 34, something, 35, hanggang matapos, yun ay discussion sa announcement ni Christ sa Eucharist na ang tao kailangan mong you have to eat the flesh of the lamb and you have to drink his blood. Otherwise, wala tayong part sa kanya. Amen. So, that was an announcement na fulfill doon sa Lord's Supper noong bago siya mamatay. Na sinabi ni Christ, "This is my body and this is my blood." By the way, ako exegetically, I found out na mas correct ang Catholic exegesis over again sa exegesis ng Alliance where I came from. So, nung nalaman mo ito, Brad Sane, ito ang talagang nagpapatibay sa iyong kalooban na kumbinsido ka na babalik na talaga sa simbahang Katoliko. Ang talagang nagpabalik sa akin yung unang dalawa, Mariology o Ecclesiology. Pero nung nasa loob na ako, napag-aralan ko itong Eucharist na transubstantiation na doctrine. Tapos, naging very meaningful yun sa akin sa start nang naintindihan ko yun. So,
para bang lalo pa akong nai-inlove o nagkakagusto sa Katoliko, parang ang problema, nagkaroon naman ako ng parang hatred sa doon sa mga non-Catholic. Sa simula ng akong Sa Catholic simula. life, para ba akong nadaya? Sabi ko, para ba akong nadaya sa akong training, ano? So, pero in the long run, tinulungan Nagbago. din ako ng Panginoon na makarecover na hindi magalit. No? Amen. So Brad Sane, ano naman ang reaksyon ng makasamahan mo noon nung nalaman nila na si Brad Sane, dating pastor, ngayon ay bumaliktad na, naging Katoliko? So ano naman ang mga reaksyon ng dati mong kasamahan? One of the reaction sa akin sa Butuan City, mayroong nagsabi sa akin doon na nasa liwanag na ka, pumunta ka pa sa dilim. May mga reaction sa akin na para bang matabang na ngayon yung pagtanggap sa akin. Parang hindi nakagaya ng dati, Minsan, ayaw na nga akong minsan mag-stay sa ilang chapel. Pero sa isang banda, may mga pastor naman na mas nagrespeto sa akin. Lalo yung mga higher up, Ang isang pastor sa Alliance na nasa higher up, ibig ko sabihin ng higher up, nasa doctoral na level, mga presidente ng kanilang Bible school. Sabi niya, alam mo, Brother Sane, it's the Lord, will na God put you there. Na ngayon ang magagawa mo, hindi namin magagawa. So, I think you are in a right track. Meron ding nagsabi nun sa akin. So meaning, iba't iba ang reaksyon. Iba't iba. At yung nakaintindi, yung nasa Higher up. mataas na mga ranks. Yung mga doctoral na level. Amen. Yeah. So ngayon, Brad Sane, ano naman ang dapat nating gawin, lalo na sa mga non-Catholics na kung saan doon tayo nanggaling, at mostly doon sa mga pastors na ating masagupa sa ating mga argumento. So sabi mo kanina, medyo may hatred ka doon sa puso. Pero sa biyaya ng Panginoong Kristo, Wala na yun. Natabunan na yun ng pag-ibig. So ngayon, ano ang dapat nating misyon bilang tayo ay naglilingkod sa Diyos, sa kanyang simbahan, sa simbahang Katoliko? So ano ang dapat nating gawin sa ating mga mahal na magkapatid sa ibang paniniwala, Brad Sane? You're asking sa personal opinion ko, Okay. Sa tingin ko lang, kailangan natin mabuting pag-aralan ang mga turo, lalo ang tamang turo. Tapos, kailangan din natin, alam mo, ang mga non-Catholic, hindi naman talaga yon sila mali. Minsan may mga erroneous lang na parte. Kailangan din natin pag-aralan mabuti yon. Pero hindi natin kailangan i-single out ang mga non-Catholic na sila talaga ang sasadyain natin, maliban na lang kung yun ang ating gift. Halimbawa, mayroon tayong gift sa apologetic or talagang sila yung ating makakasagupa dito. Pero actually, ang dapat tumbukin natin ay ang mga Katoliko. Kasi ang mga Katoliko kasi, as a whole, I am talking as a whole, meron silang ignorance of their own teaching. Tapos, dahil hindi sila matibay, hindi nga sila nagsisimba. Marami sa kanila, wala silang alam. Yun ang dapat nating pagtuunan ng pansin. Pero kung mayroong mga non-Catholic na madadaanan tayo tapos nandyan sa daan, kailangan natin sagutin yung kanilang mga tanong. At kung minsan kailangan natin labanan yung kanilang mga sinasabi. At patunayan natin na hindi sila tama sa isang banda. Pero dapat i-honor natin sila sa mga bagay na tama sila. Amen. So ibig sabihin, always pa rin ang ating pagrespeto, Yes. paggalang sa kanyang paniniwala, at saka ito naman ay tungkol sa doctrinal issues, so dapat na magrespetuhan sa isa't isa. Yes. Tapos pag-aralan ng maigi para ihatid tayo sa katotohanan. So Brad Sane, noong ikaw po ay bumalik ka sa simbahang Katoliko, ano ba yung transition period mo? Nahirapan ka ba sa iyong buhay bilang Katoliko?
o i-compare doon sa dati na ikaw ay pastor, tapos meron kang natatanggap na salary o suporta ng dati support. mong simbahan? Transition yung tinatanong mo, ano? Oo. Tapos, actually, Brother Paul, hindi mo na yung finances ang pag-usapan natin. Hindi naging madali sa akin mag-adjust sa Roman Catholic. Bagamat ako nasa Roman Catholic na, I think it took mga 7 to 8 years bago pa ako very comfortable sa Roman Catholic, kasi marami kasing mga Roman Catholic teaching din ang parang mahirap sa akin tanggapin. So I have to study them. Yun naman talaga. Tayo kasi, Brad San, hindi tayo agad-agad maniwala na instant din. Kailangan natin ng malalim na pagsusuri. Tulad sa akin, 6 years aking transition period. So sa iyo, 7 years. So mahaba-haba. So habang nasa Katoliko tayo, ay patuloy tayo sa pagsaliksik sa kabuuan ng katotohanan. So ibig sabihin, mahirap din sa part mo yon. Ako, I have to say honestly, mga 2 hanggang 3 taon pa ako na talagang masabi ko na baka mas Katoliko pa ako sa iba. Ibig sabihin, ngayon habang nag-uusap tayo, by the way, kung bibigyan ako ng Diyos ng chance ulit, kasi medyo mahina ang katawan ko habang nakikipag-usap ako sa iyo, kung lalakas ulit ako, ang last chapter ng buhay ko, I want to engage it in more serious Catholic apologetics. Tapos, ayaw kong makipagdebate sa Katoliko, pero kung hindi Katoliko, kahit sino ang magiging kontra ko, wala na akong problema doon. I want to engage in that, at gusto ko ng mga formal debates, ayoko ng tigbakay. Tama. Ganon. So, I want to engage in that, pero ngayon parang hindi pa iaalaw siguro ng health ko because nagkaroon ng problema itong health ko. By the way, si Brad San, merong nararamdaman na sakit. So, Mahirap maglakad. Until now, medyo mabigat yung kanyang katawan. So, atin din i-pray ang kanyang kalusugan. Sapagkat meron siyang hangarin na talagang yung natirang buhay niya sa Panginoon ay gamitin niya sa paglilingkod sa simbahan. So Brad San, mula noong 1913, so ano yung mga 2013. 2013, I'm sorry. Ano yung mga ministry na kung saan ikaw po ay aktibo at hanggang sa ngayon, paano mo nagamit yung buhay mo bilang isang Katoliko na meaningful yung ating buhay sa paglilingkod sa Panginoon sa simbahang Katoliko? Dito sa tanong mo, gusto ko i-appreciate si tatay, Si tatay nung... Tatay Dudong Limchua. Tatay Dudong Limchua, nung nag-decide ako magkatoliko, inassign niya ako doon sa kanyang kumpanya bilang ako ang magtuturo ng Bible study. At nagtiwala siya sa akin na habang nag-a-adjust din ako sa aking pagkakatoliko, nagtiwala siya na tama yung ituturo ko doon sa kumpanya. At yun naman ay nagawa ko, kaya matagal ako doon sa Butuan City, Doon ako inassign ni tatay. Minsan, napunta rin ako sa ibang lugar, pero nabalik naman ako sa Butuan. So how many years ka na sa Butuan, Badsane? Sabihin mo na almost lahat ng Catholic life ko, doon ako na-assign, Kaunti lang yung ko. Pero itong nagkaroon ng health problem ako, nagpaalam ako ng ibak muna ako, doon muna ako mauwi sa asawa ko sa Sibugay Province. At magpatulong ba sa asawa habang nag-recover sa health. Ganun. So as of now, si Brad Sane po ay nagpa-recover sa kanyang kalusugan at once again, ating i-pray siya na babalik muli yung kanyang kalusugan at makapagpatuloy sa paglilingkod sa ating Panginoon. So kung ibig ninyong maimbitahan si Brad Sane sa inyong mga parokya, meron kayong mga gatherings na maibahagi niya ang magandang buhay niya sa kanyang journey, ay maaari pong ibigay niya ang kanyang cellphone number sa atin, Brad Sane. Pwede bang ibigay mo ang inyong cellphone number? At kung maaari kung may GCash number ka para baka
makatulong siya sa iyong pangailangan. So habang nag-recover ka doon sa iyong kalusugan. Ako lang, GCash, pero may cellphone number lang. Okay, so pwede mo ang Ang ibigay. cellphone number ko, Brad Paul, 0936 3521 565. Ako ulitin. O paki-repeat ba sana? 0936 35 21 ang sa gitna. Tapos 565 ang last 3 digit. 565. Ganun. So maraming salamat Brad Sane sa binigay mo na panahon na may bahagi yung inyong journey sa simbahan na Katoliko. At sana po ay yung hangarin mo ay tulungan natin na ito'y matupad sa awa ng Panginoon na makabalik ka sa iyong dating pangatawan at magamit iyong buhay mo sa paglilingkod sa Diyos sa ating simbahang Katoliko. Once again, maraming salamat po sa inyo. Thank you, Brother Paul. Sane. So mga kapatid, napakaganda po ang buhay ni Brad Sane na kahit po siya noon ay isang pastor, 15 years, at napunta doon dahil sa masabi natin na walang kaalaman masyado sa turo ng simbahan. Pero ang Panginoon po ay napakaganda dahil binigyan niya ng pagkataon si Brad Sane na magsaliksik sa katotohanan at meron pong pangyayari na matawag natin na tinawag siya ng Panginoon na maglingkod at sinagot niya ang tawag na ito. Kaya